natin mga kapatid. At tayo tumayo mga kapatid, tayo magsisimula sa afternoon service. Hallelujah. Muli nating purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Alam ko mga kapatid, ang iba sa atin ay kanina nasa morning service at alam kong kumilos na sa buhay natin ng ating Panginoon. Pero alam ko, naniniwala ako na muli ay kikilos ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Hallelujah. At ngayong linggo, mga kapatid, ay huling linggo ng buwan na to, mga kapatid. Tunay na sobrang buti ng ating Panginoon na pinatawid niya tayo muli ng panibagong buwan, mga kapatid. At next week, ngayong dadating na week, mga kapatid, panibagong buwan ulit yung dadaanan natin. Pero alam ko, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay kahit kailan hindi tayo pababayaan, mga kapatid. Lagi siyang nandyan, sasamahan tayo, mga kapatid. Yung pagpapala, nandun pa rin. Hindi magkukulang ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sabi sa Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing, mga kapatid. Hallelujah. At sa pagkakataon ito, mga kapatid, tayo aawit sa ating Panginoon. Tayo magpupuri sa Kanya, mga kapatid. Wala tayong ibang iisipin, mga kapatid, kundi ang mapasalamatan lamang natin ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. At ngayong araw, mga kapatid, malaya tayong umawit, pumalakpak sa Kanya, mga kapatid. Kung gusto nating tumalon, malaya tayo, mga kapatid. Hanggat nabibigay natin yung papuri para sa Kanya, mga kapatid, okay lang. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kita
iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang Jesus ang Panginoon. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang Jesus ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, church, hallelujah. Purihin na natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. At sa opening prayer, mga kapatid, I request the presence of Sister Joyce. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Karapat dapat kang purihin, sambahin, O God. Hallelujah. Lord Jesus, Mr. Panginoon, marami po salamat, O God, muli sa hapong ito, Panginoon. Kung saan narito kami muli upang, Lord, magpuri sa iyo, Panginoon, O God, sumamba sa iyo, O God. Hallelujah. Lord, dalangin namin, Panginoon, na muli mo po kaming samahan, Panginoon, O God. Hallelujah. Sa pananambahan po namin sa hapong ito, Panginoon. Pangunahan mo po ang bawat isa, Panginoon, na iyong gagamitin sa pulpito, O God. Hallelujah. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna dahil wala po kami magagawa sa aming mga sarili, Panginoon, kung wala ka, O God. Hallelujah. Kaya, Lord, dalangin po namin, pangunahan mo po, Panginoon, O God, mula sa MC, Panginoon, O God, sa leader, O God. Hallelujah. Mga backup singers, Panginoon, O God. Hallelujah. Mga musicians, Panginoon, O God. Hallelujah. Maging sa mga instrumentong gagamitin, Panginoon, ikaw, Lord, galing siya manguna, Panginoon. Maging sa multimedia, O God. Hallelujah. At Lord Jesus, Panginoon, O God, wala po kami magagawa sa aming sarili, Panginoon. Maging, Lord God, hallelujah, ang mga maghahandog po ng awit, pangunahan mo, Lord God, hallelujah. At Lord Jesus, Panginoon, O God, ikaw ang siyang kumilos, Panginoon, O God, hallelujah, lalong higit sa magsasalita, Panginoon, na magpapahayag ng iyong mga salita, O God, hallelujah. Si Brother Willie, Panginoon, O God, hallelujah. I-anoint po siya, Panginoon, O God. Double portion of anointing, Panginoon, O God, hallelujah, sa kanya pangaral, O God, hallelujah. At Lord, busugin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang iyong mga salita, O God, hallelujah. Nawa, Lord, hindi po kami uuwi, Panginoon, na hindi taglay-taglay ang pagpapala sa iyo, mula sa iyo, Panginoon, O God, hallelujah. Kaya, Lord, wala po kami magagawa, Panginoon, O God, hallelujah. Ikaw ang siyang patuloy na kumilos, Panginoon, mula sa umpisa hanggang sa matapos, Panginoon, servisyo nito, Panginoon. Maraming pong salamat. Ang lahat ng papuri at pagsamba, lahat ay binabalik namin at tinataas sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name, Amen. Amen, mga kapatid. Masaya ba tayo, mga kapatid? Na naririto tayo muli sa bahay-sambahan ng ating Panginoon? Parang hindi, mga kapatid. Masaya ba tayo, mga kapatid? Hallelujah! Amen. At sa pagkakataon ito tayo awit, na masayang awitin, mga kapatid, habang kinakamayan natin ang bawat isa. Iningitian natin sila, mga kapatid. Hallelujah! Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig, ang puso ko'y masaya pagkasama
Amen. At sa pagkakataon ito mga kapatid, tayo makakarinig ng paboring awit na nagmumula sa mga Sunday School mga kapatid. Kanina nag-practice sila. Sila nagkakaunawaan mga kapatid ko ano yung kakantahin nila. Ayan. Sila po yung may gusto talaga umawit mga kapatid. Talagang ipinilit nila kanina na makapag-practice sila mga kapatid dito. Amen. At ayan, nandito na mga bata. God bless Sunday School. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Purihin natin ang Diyos. Turn in my heart, turn in my heart. Joy, 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 joy. Turn in my heart, turn in my heart to sing. Amen.
Amen mga kapatid, ang kukit ng mga bata ng mga kapatid. Pero kanina hindi sila nagkakaintindihan mga kapatid kung ano yung kakantahin nila. Pero alam natin ng ating Panginoon, hindi naman siya nakatingin sa kakantahin mga kapatid, kundi sa puso ng anak niya mga kapatid. So alam ko nakikita ng ating Panginoon yung kagustuhan ng mga bata na umawit kanina mga kapatid. Talagang pinilit nila yung kagustuhan nilang makapag-awit dito mga kapatid. Amen. And encourage din namin mga kapatid ang bawat isa na kung nais po natin maghandog ng awit mga kapatid, pwede tayong mag-chat sa ating mga nasa music. Ayan, pwede po. Okay, kahit kanino na gusto nyo pong magsawi kayo na makapag-awit kayo mga kapatid. Tapos kung available po kayo ng Saturday or mas maaga po ng Sunday, para ma-practice po kayo mga kapatid. Amen. At wala naman po tayong bisita. Wala. Ayan. Amen. At tayo naman dadako ulit mga kapatid sa special number. Tayo makakarinig muli sa ating youth naman mga kapatid kay Sister Mercy and Sister Angge. Amen. At God bless po. Praise the Lord mga kapatid. Let's clap our hands for Jesus. At kami po'y maghahandog ng isang awiting may pinamagatang been so good mga kapatid. Because Jesus is truly so good mga kapatid. Na hindi natin mawawari yung kadakilaan niya sa buhay natin. Na even though through ups and downs ng buhay natin, hindi natin may explain kung bakit pa rin siya ganun kabuti sa atin even though sometimes tingin natin sa sarili natin hindi tayo ganun kabuting tao. So, sana po ma-encourage kayo na mag-move forward sa buhay through this song mga kapatid because Jesus is truly faithful.
kapatid, isang napakagandang awitin mga kapatid. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Kahit na tayo minsan nagkukulang sa Kanya mga kapatid, talagang pinoprovide pa rin niya mga kapatid yung mga pangangailangan natin. Kahit hindi natin deserve mga kapatid. Pero gano'n niya tayo kamahal mga kapatid para ipagdamot yung mga bagay na yun sa atin mga kapatid. Amen. At bago po tayo dumako sa susunod ay may announcement po sa mga nanay sa upcoming July 18. May gawain daw po mga kapatid ang mga nanay and reminder daw po until when po yung ngayong araw daw po yung payment para sa conference nyo po mga kapatid sa July 18 mga kapatid. Amen. At tayo dadako mga kapatid sa isa sa mga importanteng parte ng gawain mga kapatid, ang pagbibigay. Tayo tumayo mga kapatid. Hallelujah. Tayo'y magbigay at upang pagpalain ating sundin ang nabuto sa atin. Iba po at alay ay ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Tayo'y magbigay at upang pagpalain ating sundin ang nabuto sa atin. Ikaw po at alay ay ating ibigay, sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Sapagkat sa pagbibigay mayroong buhay. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo'y manalangin mga kapatid. Hallelujah, Jesus, Lord. Minsan pa, Panginoon. Hallelujah. Tinataas ka namin, Panginoon. Hallelujah. Pinasalamatan ka namin, Panginoon, sa lahat ng biyaya mong pinagkaloob mo sa bawat isa, O God. Hallelujah. Lord, narito ang aming tithes and offering, O God. Hallelujah. I-bless mo to, Panginoon. Hallelujah. At gamitin mo to, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Ganon din po, Panginoon. I-bless mo, pabalik, Panginoon, sa iyong mga anak na marunong magbalik sa iyo, Panginoon, ng aming tithes and offering, Lord. Ito lamang ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name. Amen. Amen, mga kapatid, at tayo po'y magtutuloy-tuloy na sa ating gawain. Handa na ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Parang hindi pa mga kapatid. Handa na ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! At sa araw na to mga kapatid, sa pagkakataon ito mga kapatid, tayo sama-samang magpupuri sa nag-iisang Diyos mga kapatid. Hallelujah! Malaya tayong igilid yung mga upuan mga kapatid kung gusto natin mga kapatid para maluwag yung peso natin mga kapatid, makatalon tayo, makapalakpak mga kapatid kung anong gusto natin mga kapatid. Amen. Kung ay gandang pagmasdan tayo ng nawitan,
gandang pagmasdan tayo ng aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. O kay gandang pagmasdan tayo'y nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niya, sadyang wagan. At sama-samang napupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na nabubuhay, magpakailan pa man. At sama-samang napupuri, walang hanggang
on, church. Patuloy natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God, Jesus. Patuloy nating purihin ang ating Panginoon. Mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kapayapaan
Praise you, Jesus. Hallelujah. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Praise you, Jesus. Hallelujah. Suliranin man ay dumating, we will still be here. Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Are you there? Gising pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin siya, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Pumuna kayo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. At si Brother Mark. Brother Mark? Right there. Nag-iisa siya ron, mga kapatid. Eh, gusto ko sanang tawagin na dito na lang siya kasi nag-iisa siya ron. Kaya lang, medyo nagpunta yata ng comfort room. Brother Mark, kung napapagyan mo ako, dito ka na lang para hindi ka makatulog dyan. Sabi niya, inantok daw siya. Okay ka lang. Sige lang. Okay ka lang. Mga kapatid, salamat sa ating Panginoon at mula pa kaninang umaga, we are so blessed. Amen? Ang ganda ng pinapahayag sa atin ng Panginoon. Mula pa kaninang umaga, nagturo si Pastor Brian sa atin, mga kapatid, na tungkol sa tayo ba ay mananatili? Amen? O aalis? Amen? Tayo ba ay mananatili o aalis? Yun ang tema kanina, di ba? Sa ngayon, mga kapatid, medyo may conformity yung aking ituturo. Glory to God sa hapong ito. Amen! Patungkol kung tayo ba'y magiging mananatiling buhay o mananatiling para bang nangihina o patay na sa ating spiritual na pananampalataya. Amen! Hallelujah! Praise God! Praise God! Isang magandang hapon ulit sa ating Panginoon, mga kapatid, at isang pribilehiyo na muli makapagbigay ng mensahe ng Panginoong Isus sa inyo lahat. Hallelujah! It's a privilege to be used by God at i-share ang kagandahang mabuting balita para sa ating lahat. Amen! Sa lahat, mga kapatid, hallelujah, ang ginagawa natin sa araw-araw, mga kapatid, ay isang bagay na, hallelujah, dapat natin pasalamatan, mga kapatid, dahil andito pa tayo sa punong-punong mundong sobrang grabe. Kung alam nyo, mga balita, mga kapatid, kung nanonood kayo ng mga balita, kahapon lang nangyari, mga kapatid, sa Venezuela, Caracas, Venezuela. Dalawang magkasunod na lindol. In the period of 40 seconds, isang lindol na 7.2 in magnitude tumama sa center ng kanilang capital, sa Venezuela. And after that, after 40 seconds, isang 7.5 magnitude na Richter scale. Alam nyo, yung mga building, residential building, everything, talagang makita ko sa TV, talagang bagsakan talaga, mga kapatid. Yung mga lupa talagang nabiyak. On live, mga kapatid. Habang pinapanood ko, sabi ko, wag naman po sana mangyari. Pero mga kapatid, ang lahat ay mangyayari. Amen! We are living in this last generation, mga kapatid. Tulad ng ating napapakinggan, mga kapatid, yung ating napakinggan last, alam niya, mga sambayan, ano? Yung ating napakinggan doon sa Imos Sports, nung nagsalita doon ang isang mensehero ng ating Panginoong Isus, sinabi niyang malapit na. Amen! And that is a message. He is an evangelist. I do believe that Evangelist Lenny is an evangelist. Inihahanda niya tayo sa tiyak na kapahamakan. Amen. Alam natin lahat, ang pagbabalik ng Panginoon ay walang nakakaalam. Amen. Handa ba kayo dyan, mga kapatid? Lahat ng gising ay magsabing, ako yon. Lahat ng tulong magsabing, praise the Lord. Amen. Talagang gising. Amen. Lahat ng gising. Alam niyo ba, mga kapatid, na sa mga araw na ito, kailangan nating gumising. Amen. Kung ikakalot lang natin yung napapanood ang ating mga nangyayari, nangyayari na. Digmaan sa Middle East, yung mga pagtaas ng presyo ng bilihin, yung mga taong sobra ng kahaman for the love of money is the root of all evil, mga kapatid. Pero tayo, mga kapatid, ang sabi sa Biblia, but godliness with contentment is great gain. We must be contented with what we have. We have a God that will supply all our needs according to His great riches and glory through Christ Jesus. He will supply.
He will supply. He will supply. Amen. Praise God. That, medyo tema mga kapatid ang ibabahagi ko sa inyo ito mga kapatid. Tayo muna tayo lahat mga kapatid. Hallelujah. Tayo. Gusto ko munang gising tayo lahat. Kanina sabi ko kay Mark doon, inaantok daw siya. Nag-iisa ka dyan. Dito ka kay Sister Rhea kung gusto mo tumabi. Para hindi ka antukin. Amen? Awit muna tayo mga kapatid. Nung awit nagsabing, ako'y buhay, hindi patay, nagpapatuloy. Alam niyo ba yan? Ako'y gising, hindi tulog, nagpapatuloy. Alam niyo mga kapatid? Awitin natin to na may pasasalamat sa ating puso dahil gusto ko kayong gisingin sa hapong ito. Alam ko, kaninang umaga, pagod na tayo. Amen? Pero, yung mga taong nandito, pagod, di kami nakaramdam ng pagod. Alam niyo ba kung bakit? Dahil yung kalagayahan na nararamdaman natin. Mula pa kaninang umaga, maligaya tayo. Awitin natin to. Maging malakas tayo. Praise God. Ako'y buhay, hindi. Patay ako'y gising, hindi tulog, nagpapatuloy. Yeah. Ako'y buhay, Hindi patay ako'y gising, hindi tulog, nagpapatuloy. Ako'y buhay, hindi patay ako'y gising, hindi tulog. Ako'y buhay, hindi patay ako'y gising, hindi tulog, Yeah. nagpapatuloy. Ako'y buhay, hindi Patay ako'y gising, hindi tulog. Ako'y buhay, hindi patay ako'y gising, hindi tulog, nagpapatuloy. Ako'y buhay, Hindi patay ako'y gising, hindi tulog, nagpapatuloy. Ako'y buhay, hindi patay ako'y gising, hindi tulog. Ako'y buhay, hindi patay ako'y gising, hindi tulog, nagpapatuloy. praise God! Hallelujah! Hallelujah! Buhay pa ba kayo mga kapatid? Kurutin mo nga yung sarili mo. Sabi, buhay pa ako Nakakaramdam pa ako mga kapatid. Yes! Hallelujah! 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 Praise God! Kanina mga kapatid, talaga yung mga bata habang naglalaro, sinabihan, gising na gising at kumanta rito. Kaya ang aking babahagi sa inyo mga kapatid ay bagay na kailangan natin lahat. Amen? With so much ado mga kapatid, hallelujah, let us open our Bible mga kapatid, hallelujah. Praise God. In the book of Matthew mga kapatid, chapter 25, reading from verse 1 to 13 mga kapatid. Praise God, hallelujah. Gusto ko lang kayong gisingin mga kapatid, dahil ang tema ng aking ibabahagi sa inyo mga kapatid ay hindi para sa tulog. Amen! Para sa gising. Actually, ibinahagi na to ni Sister Seni last few weeks ago at naibahagi na rin ni Pastor Brian. This is about the 10 virgins. Amen! Basahin natin mga kapatid. Okay. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that foolish took their lamps and took no oil with them, but the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us of your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be enough for us and you. But go ye rather to them that sell and buy for yourselves. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour therein the Son of Man cometh. Hallelujah. And with that in mind, hallelujah, I would like to title this message this afternoon about Stay Awake. Everybody say it. Stay awake. And with that in mind, hallelujah, may I ask the kindness of Sister Joyce to lead us in the prayer. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Minsan pa, O God, maraming po salamat sa oras na ito, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, O God, hallelujah, kami makikinig ng salita, O God, hallelujah.
Bilangin namin, Panginoon, O God, hallelujah, na punasan mo po, Panginoon, ang ilang isang karunungan. Si Brother Willie, Panginoon, na magsasalita, Panginoon, O God, hallelujah, pang ipahayag yung salita, O God, hallelujah, sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin po namin na punasan po siya, Panginoon, O God, ang kanyang labi, ang kanyang dila na magsasalita na ay lamang sa iyong kalooban, O God, hallelujah. Lord, maging sa bawat isa sa amin makikinig, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, ang siyang kumilos, Panginoon, O God, hallelujah, at pagkalugong, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon, sa bawat isa na aming mauunawaan, Panginoon. Punasan mo, Panginoon, ang aming mga tenga, ang aming karunungan, ng iyong langis na karunungan, O God, hallelujah, O Pang Lord. Ang bawat salita na yung naipaparinig sa aming, Panginoon, ay aming mauunawaan ng lubos, O God. At upang ito, Panginoon, ay aming pong maging inspirasyon at ipamuhay, Panginoon, habang hindi ka pa nagbabalik, O God. Hallelujah. Lord, wala po kami magagawa sa aming mga sarili, Panginoon, kung wala ka kaya. Lord, ikaw yung siyang manguna, Panginoon. At Lord Jesus, ang iyong mga salita, Panginoon, ay itimo mo sa aming mga puso, O God. Hallelujah. At Lord God, wag mo pong hahayaan na kami uuwi, Panginoon, na hindi taglay-taglay ang pagpapala mula sa iyo, God. Hallelujah. Lord, maraming po salamat, Panginoon, O God, at ang lahat, Panginoon, ito ay aming hinihiling. Ang lahat ng papurit pagsamba ay tanging sa iyong pangalan lamang. In Jesus' name, Amen. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Stay awake! Lahat ng tulog magsabing, ako yon. Ay, talaga, hindi ako yon. Gising kayo, mga kapatid, ha? Gising. Tinitignan ko lang kung talagang gising kayo, mga kapatid. Amen! Kailangan natin gumising because we are now in these last days. Amen, mga kapatid. And with that, pwede muna kayong umupo habang ako'y nakatayo. Praise God! Alert na alert tayo, mga kapatid. Amen! And I would like to recognize the presence of Sister Brother Orly. Brother Orly, God bless you. Kararating niya lang last 2 days ago. 2 days ago. Seaman siya, mga kapatid, asawa ni sister. Ha? Ah, hindi seaman, hindi pala seaman, ano? Nag-abroad siya, pero bumalik siya 2 days ago. Sorry, ha? Kala ko seaman. Praise God, God bless you and welcome. At ganun din yung kasama niya. Salamat sa inyo lahat, mga kapatid. At gusto ko lang ano sa inyo, mga kapatid, na kayo. Tayong lahat dito, mga kapatid, ay gising na gising. Amen! Sa ating nabasa, mga kapatid, hallelujah, about the 10 virgins, alam na natin ang istorya nito, di po ba, mga kapatid? Amen? Yung 10 birhen. Bakit ba sila tinawag na 10 birhen? Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ng birhen? Virgins. Ibig sabihin, untouched. Di ba? Malinis. Malinis. Birhen eh. Malinis. Yung ating nabasa, if you will just think about it, ang 10 virgins ito, parang tayo rin na mananampalataya, na nag-aabang sa pagbabalik ng Panginoon. Di ba? Malilinis itong mga ito eh. There is only a difference. There is only difference for them. Ano yun, mga kapatid? 5 of them are foolish and 5 of them are wise. Amen! Sabi nun sa verse 3, mga kapatid. Basahin natin, Sister Jana, mga kapatid. Hallelujah. Verse 3, hallelujah. They were foolish, took their lamps, and took no oil with them. May dala silang lampara, pero walang oil. At sa verse 4, sabihin naman natin dito. Verse 4, but the wise took in their vessels with their lamps. They took oil in their vessels with their lamps. Amen. Verse 5, while the bridegroom tarried, they all, slumbered and slept. Nakakaano, mga kapatid, nakantok sila. Sa paghihintay, mga kapatid, nakakaantok. Sino sa inyo, mga kapatid, nakaantok pa kami naghihintay, hinihintay ka, hindi pa dumarating. Di ba, may kasunduan kayo minsan. Uy, usapan alas 2, ha? Lalo na kapag nanliligaw ka pa sa mga binata rito, mga binata. Rendezvous. Yung rendezvous natin sa Jollibee. Alas 2. Dumating yung lalaki. But sana kung lalaki, kung babae naghihintay, kawawa naman. Pero lalaki, di ba? Pagka naghihintay. Alas 2, 2:10, wala pa rin. 2:15, wala pa rin. Hanggang sa nakatulog na yun, naghihintay, mga kapatid. Amen po ba? Nangyari na ba sa inyo, mga kapatid? Wala pa naman siguro, mga kapatid. Pero napakahirap maghintay. Di po ba? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Napakahirap maghintay.
At sa ating nabasa mga kapatid, hallelujah, nakatulog sila. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. At sa verse 6, and at midnight, sabi ron, at midnight, sa verse 6, Sister Jana, the next, there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Dumating na yung inaabangan nila. Kailangan natin, eto na. At ito, sinasabi sa verse, laktawan natin yan. Ang sabi ron sa verse 13, mga kapatid. Di ba, nang dumating na. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Ang pagdating ng ating hinihintay ay walang nakakaalam ni anak ng tao, kundi ang tanging ama lang sa langit ang siyang nakakaalam. Di po ba? Habang tayo, ito naman ginagawa natin habang tayo naghihintay. Dahil ano bang natin inaasahan? Sino makasagot? Ano bang inaasahan natin? Kaya tayo naghihintay. Di ba ang pagbabalik ng Diyos? Di ba ang ating katubusan ng ating sinasabing the rapture of the saints? Amen? Yun ang hinihintay natin, kaya tayo nagtsatsagang ganito. Umaga, hapon, kaya tayo nagpupuri. Wala tayong gagawin sa langit, kundi magpuri na lang eh. Amen! Kaya nga mga kapatid, kapag ka dumating ang Panginoon Diyos, hallelujah, nakahanda ba tayo? Yan ang tanong. Are we still there kapag ka dumating ang Panginoong Jesus? Kailangan na tayo maghanda. Let us still and let us stay awake. Amen! Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah! Maraming nagsasabi mga kapatid, hallelujah, ang pagbabalik ng Panginoon, matagal na pinipreach yan eh. Noon pa, nung panahon pa ng ating mga forefathers natin, panahon pa nila Pastor Umpad, panahon pa nila Pastor Martinez na nagpapahinga na ngayon. Pero hanggang ngayon, wala pang dumarating, di ba? Bakit kaya? Bakit? Amen. There are 5 reasons mga kapatid, hallelujah. Alam niyo ba mga kapatid, hallelujah, why Jesus told us to stay awake? Have you even noticed that some of Jesus' most, hallelujah, urgent words weren't directed at unbelievers? Lahat ng sinasabi ng Panginoon, hindi directed sa unbelievers. Kanino ba nakatutok, mga kapatid? Kanino nakatutok ang sinasabi niyang stay awake? But at His own disciples. Again and again, we gave them the same message. Stay awake. But why? But why? Sabi ng Panginoon, gumising kayo. Siguro naman, di sinasabi ng Panginoon na, kulang yata sa tulog to mga disipulo ko. Sige, tulog lang kayo. Di ba? Kulang yata sa tulog eh. Tulog lang kayo. Hindi. But there is a deeper meaning about it. Amen? There is a deeper thought about it. Bakit tayo sinasabing gising lang? Hallelujah. Hallelujah. Because it's possible to become so occupied with life that we stop paying attention to the things that matter most. So what was Jesus trying to impress us upon His followers? Sometimes we are so preoccupied with things that don't matter most. Amen? Minsan, there are a lot of worries, priorities. Hallelujah. Lalo-lalo na sa panahon ngayon, napakabilis ng takbo ng panahon. Amen? Glory. Don't you know that, mga kapatid, hallelujah, there are some 5 steps or things that we have to consider, hallelujah, habang tayo naghihintay. Amen po ba? Hallelujah! Sasabihin ko to isa-isa at makinig lang kayo. Tulungan niyo ako habang hihimay-himayin natin ang mga bagay nito para sa ating paghihintay. Amen. In number 1, mga kapatid, hallelujah, ang sabi ito, 5 steps how to stay awake. Number 1, let's hear it. Because life can make us complacent. Ano ba yung sabi ng complacent? What is complacent? The meaning of complacent is para bang okay lang. Ganyan lang eh. Pare-pareho lang. Complacent ka na sa ginagawa mo. Sabi ron sa Matthew chapter 24 verse 32 said, watch therefore, for you know not what hour your Lord that come. Amen. Watch. Watch. Everybody shout, watch. Ano ibig sabihin ng watch?
maging gising kayo, mapagbantay. Amen. Watch therefore, for the hour now, for you know not what the hour your Lord that come. Wala naman nakakaalam eh. Yung iba sinasabi, dumating na! Nandoon na si Kristo! Ano sabi ng Panginoon? Maraming ganyan, maraming mga bula ang propeta na magsasabi na dumating na si Jesus, ando doon siya. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong magtitiwala sa mga taong iyan. Amen? Dahil darating ang mga bagay na yan. Pero tanging Ama lang sa langit ang nakakaalam. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Most people assume tomorrow will be just like today, but Jesus reminded his disciples that history is moving toward a moment that will change everything. His words call us not to panic, but to live with purpose. Amen. Living in purpose is something that we have to live, not only to, ganun lang, mamuhay ka lang. Sino sa inyo pagka nag-iisip dito, ano ba ang purpose ko sa mundong ito? What is really my purpose living here on earth? Is that to have a family, that papasukin kayo ang anak sa isang mga magagandang eskwelahan, maging matalino sila, pagdating ng panahon, magiging magkakamal sila ng kamal-kamal na salapi. Is that the purpose of living here on earth? Minsan nag-iisip ka, di ba? Nung bago-bago pa sa Panginoon, what is the Lord? Tinatanong ko, ano ba talaga purpose ko rito? Nung ako'y nakakilala sa Panginoon, 24, 32? 42 yun. 24, what's the 42 yun. Ang sinasabi mga kapatid, what is really your purpose? Amen. Pagka nag-iisa ka, ang iniisip mo, ganun lang ba ang purpose ko? Para ako'y magtrabaho, tapos pag uwi ko sa bahay, kain, tulog, tingnan ko yung mga anak ko. Diba? Pero there is a purpose something. And our purpose is what? Hallelujah. Para makilala rin ng mga tao kung ano yung naramdaman natin. I-share ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Sa lahat ng sangkatauhan. Magdala tayo ng kaluluwa para sa ating Panginoon. Yun ang purpose natin. Di po ba mga kapatid? Hindi lang para tayo yumaman or something tayo. Ang sabi sa Biblia mga kapatid, for what shall it profit the man if he shall gain the whole world but suffer the loss of his own soul? There is something in our soul that cannot be. Hindi yan makukuha ng ano paman. Amen? Hanggang makakuha ka lang ng pera, kayamanan. Ang importante mga kapatid, ang ating kaluluwa. Amen? Ang ating kaluluwa, ang ating buhay na patungo at naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya maging gising daw tayo mga kapatid. And that is number 1. Life cannot make us complacent. Huwag tayo masyadong maging complacent. And number 2 mga kapatid, hallelujah. Sabi dito, because truth can be replaced by counterfeits. Amen. Totoo yan. Yung katotohanan ay marami ng fake news. Di po ba? Lalo-lalo sa panahon ngayon, ang daming AI. Marami ng fake news. Alam niyo ba yung fake news? Counterfeit. Truth can be replaced by counterfeit. Amen. Sino ba ang truth? What is truth? Wala masagot yata. Sino matapang na sumagot? What is truth? Sino? Jesus is the truth. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Ang katotohanan ay si Jesus lang. Wala kang makikitang kasinungalingan kay Jesus. Amen. Hindi sinabi ng Diyos na, hindi sinabi ni Jesus na siya eh. Ang Diyos, ang tao sinungaling, pero si Kristo, si Jesus, hindi kailanman nagsinungaling. Kapag ka hiniwalay mo ang truth kay Jesus, wala nang katotohanan bukod kay Jesus. Amen? Sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala na pang ibang magandang buhay liban sa ating Panginoon. Mabuhay ka man. Do you think mabuhay ka man nang wala ka sa Diyos? Okay, you can say, I am a successful person. But there is, ang sabi sa Joshua, mga kapatid, hallelujah, and you shall have good
success. Amen? Successful ka man sa pinanggalingan mo, sa trabaho mo, sa business mo. Kung wala si Jesus sa buhay mo, you're not successful enough. Because ang katotohanan, kay Jesus lang matatagpuan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Truth cannot be replaced by counterfeits. Totoo yan, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi rito sa Matthew 24, verse 4, and Jesus answered unto them, take heed that no man deceive you. Whew. Ang dami nang na-deceive. Totoo lang. Ang hirap ma-deceive. Ang hirap mapeke. Ang hirap mabudol. Di po ba, mga kapatid? Sino sa inyo nabudol na rito? Taas ang kamay. Amen. Ako, tinataas ko kamay ko, nabudol na ako, mga kapatid. Sino mga na-deceive sa inyo rito? Taas ang kamay. Amen. Marami tayo. Actually, halos lahat tayo na-deceive eh. Bago natin tinanggap ang katotohanan, deceive na tayo. Amen. Kaya naman tayo naging born again because we are so deceived. Hindi pa natin alam. May ginamit ang Diyos para sa atin. Di po ba? May nanalangin sa atin, may nag-pray sa atin, may nag-ayuno sa atin para makilala natin ang katotohanan. Amen. Bago pa man tayo nakakilala sa katotohanan, bulag ang ating mata sa katotohanan. Di po ba, mga kapatid? Amen. Kaya, huwag tayong magpa-deceive na muli. Amen. There is only one God. There is only one God. There is only one mediator between God and man, and that is who? And that is Jesus. Nung makita ng Diyos na wala siyang makitang tao na perpekto, ang kanyang mismong sarili, naging tao. Ibinigay niya ang kanyang katawan para sa kanino? Para sa kasalanan natin. Nakita ng Diyos, mga kapatid, yung Ama na nakikitang hindi nakikita, nagkatawang tao. Oh, nagkatawang tao para sa atin. Sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. That's why yung ating doctrines, it is not about the three personification of God. It is not the three personification of God. It is the three manifestation of God in spirit and in truth. He is the God, the Father in creation. He is the Son in redemption. And He is the Holy Ghost in regeneration. Si Jesus mismo nagpunta sa kanyang bayan. Ano? Tinanggap ba siya? Hindi siya tinanggap. Pero mga kapatid, binigay niya ang kanyang buhay para kanino? Sa taong gustong tumanggap sa Kanya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but will have an everlasting life. Sino sa inyo gusto magkaroon ng everlasting life? Taas ang kamay! Hallelujah! Yes! We don't want this life that is sa mundong ito, mga kapatid. Sabi nila, yung mga nag-aaral ng secular dyan, eto na ang buhay natin, eto na ang paraiso. Magkasiyahan tayo rito, oh God. Hindi nila alam, mga kapatid. Oh! Kapag ka nawala ka na sa buong tunlaman na to, sige lang, maraming hinihiling tunlaman na to di ba? Gusto na naman ito, kain lang, kain! Amen! Sinasabi dyan, uy, eat all you can. Come on, eat all you can yan. Sige, kain tayo, kain. Tapos yung mga pagpapaganda natin sa mga babae, sige lang, paganda. Pero dito wala namang ganyang pa-makeup na. Hindi nakasama dito yan. Amen! Gusto natin maging simple lang. Simpleng babae sa harapan ng Diyos. Amen! Hindi ko sinasabi yung mga pero lahat naman tayo darating sa panahon na pagka nalaman natin ng katotohanan, hindi na pala kailangan magkolorete pa sa mukha. Gusto ko maging totoo sa harapan ng Diyos. Amen! Kailangan natin maging totoo sa harapan ng Diyos. Amen! Because truth cannot be replaced by counterfeits. Not every message that sounds spiritual comes from God. Totoo ba yung mga kapatid? Not every voice deserves our trust. Hindi lahat ng voice, mga kapatid, deserves our trust. Meron mga kapatid nagsasabi, narinig ko ang Panginoong Diyos. Mag-ingat tayo dyan, mga kapatid. Hallelujah! God can speak to us. Even prophet
Elijah. Sabi ni Prophet Elijah, even in the wind, even the quake, nagpapahiwatig ang Diyos. And even in a small, audible voice. Amen. Lahat ng ating naririnig ay hindi galing sa Diyos. Hindi po ba lahat? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Not every voice deserves our trust. Remaining alert means measure everything by sacrifices. Hallelujah. Rather following whatever is popular. Kung susundan natin ang sinasabi na eto pinakaano hinusgahan na ang isang tao because of, hallelujah, demand, na lahat ng sinasabi, ito, makasalanan talaga ito, sinasabing gano'n. Public opinion, mga kapatid, cannot, hallelujah, sinasabi rito na, tawag dito, yung ano ng isang tao, opinion of others cannot undermine your faith. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Hindi lahat ng opinion ng tao ay makapag-ano sa inyong pananampalataya. Amen. Hindi lahat ng boses ay sa Panginoon. Unawain natin kung ito man ay sa Panginoon dahil madidisip tayo, lalo-lalo na sa mundong ito na punong-puno ng artificial things. Amen. In the technology, mga kapatid, na kung saan ang mundong ito, grabe na ang nangyayari, mga kapatid. Hallelujah. Grabe na. Kaya mag-ingat tayo. Praise God. Hallelujah. At dako tayo dito, mga kapatid. Hallelujah. Sa number 3, mga kapatid. Hallelujah. Number 3 step. Ang sabi rito, because good intentions are not enough. Watch and pray that you enter into temptation, not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Let's, in Matthew chapter 26:41, mga kapatid, because good intentions are not enough. Amen. Marami may magandang intention, pero hindi sapat yung magandang intentions. Amen. Minsan sasabihin natin, sige, sabi nga ni Pedro sa ating Panginoong Hesus, di ba? Lord, nung sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo, hallelujah, di ba? Peter himself revealed who Jesus is. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo, sino ba ako sa tingin nyo? Sino ako? Tinanong niya kanyang mga disipulo. Ang sinabi ng disciples, some say that you are Elijah, and others say that one of the prophets. Tinanong niya si Peter, at ikaw, Pedro, sino ako? Anong sinabi ni Peter? Thou art the Christ, the Son of the ever-living God. Ikaw ang Diyos, ang anak na nag-iisang Diyos na buhay. Pero pagkatapos nun, ano nangyari? Lord, sinabi ng Panginoong Hesus, darating ang panahon, ako ipapapako sa krus. Hahampasin, tuturakan, yuyurakan. Anong sinabi ni Pedro? Lord, hindi dapat mangyari sa iyo ito. Anong sinabi niya ang ating Panginoong Hesus? Get thee behind me, Satan. Ang kaisipan mo ay hindi kaisipan ng tao. Hallelujah. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Mahina ang ating laman. Kapag iniisip natin, Lord, ito na dapat ang mangyari, mga kapatid. Pero nababasa, nauunawaan ng ating Diyos from kung paggising natin sa umaga hanggang sa ating pagtulog, alala naman Diyos ang ating gagawin. Ang lahat ng ating salita, alam na niya eh. Ang lahat ng ating gagawin, alam niya na. Hallelujah! Praise God! Pero mga kapatid, maging matatag daw tayo sa Espiritu, hindi sa laman. Amen! When we pray that you enter not into temptation, hallelujah, the Spirit indeed is willing and the flesh is weak. They love the Lord, yes, they love the Lord. But sincerity alone could not replace prayer. Yes, pagka-sincere natin, it could not replace prayer. Hallelujah! And perhaps the same is for us.
A strong desire to follow Christ must be accompanied by a daily repentance upon Him. The daily dependence upon Him. Yung lagi tayong nagde-depend sa Kanya. Yung araw-araw tayong mananalangin. Kaya nga dapat tayong gising lagi. Amen! Lahat ng tulog, nagsabing Amen! Uy, may nagsabi pa ng Amen ah. Tulog, natutulog na ba kayo mga kapatid? Amen! Walang tulog dito, Amen! Kailangan natin, hallelujah. Huwag tayong, sabi nga ni brother Kevin last Wednesday, ang Diablo pumapasok dito sa church. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Yung espiritu ng kaaway nandito na nasa tabi natin, gagawin yan. Tulog ka lang. Papaypayan ka niya para makatulog ka, di ba? Ang sarap matulog, lalo na sa mga oras na ito. Amen? Anong oras na, oh? Mag-aalas 4, mga kapatid. Ang sarap matulog. Habang nagsasalita yung taong yan, tulog muna tayo. Wala namang kakwenta-kwenta sinasabi niyan, eh. Di ba? Amen? Eh, yung asawa ko, hayaan nyo lang, natutulog siya dyan dahil may sakit yan. Glory, glory, hallelujah. Kailangan lang natin maging awake. Amen. Praise God. Because good intentions are not enough. Hallelujah. In Gethsemane, mga kapatid, nung nalaman natin istorya, mga kapatid, di ba? Nung ang ating Panginoong Jesus ay pinagkanulunan ni Judas Iscariote, mga kapatid. Nung siya'y nanalangin sa Gethsemane, kinakausap niya ang Ama, "Oh Father, if it's possible, Lord, wag sana mangyari ito." Pero sabi ng Panginoon, "But if it is not my will, your will be done." Pumupunta siya rin sa kanyang mga disipulo. Bumalik siya eh. Nabasa niyo ba yung story ng mga kapatid? Binabalikan niya si Juan, si Pedro, si Tomas, lahat na nando doon. I think it is John, Peter, and one of the apostles. Inantok sila, mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, "Hindi ba kayo pwedeng samahan niyo ko sa panalangin kahit saglit lang?" Nung binalikan ng ating Panginoong Hesus, tulog na naman sila. Basahin niyo mga kapatid, yung verse na yun. Bumalik ang Panginoong Hesus doon, tulog na naman sila. Pangatlo, binalikan na naman ang Panginoong Hesus. Tulog na naman yung mga kanyang disipulo na supposed to be dapat magbantay. Stay awake, mga kapatid, hallelujah! Hindi lahat ng ating good intentions, hallelujah. It's not hallelujah, kailangan natin maging gising, hallelujah. Praise God. At sa number 4, mga kapatid, ang sabi dito, hallelujah. In verse 4, mga kapatid, because daily concerns can quietly crowd out eternal ones. What are our daily concerns? In Luke chapter 21, verse 34, ang sabi, "Take heed to yourselves, lest at any time your hearts be overloaded with cares of this life." With cares of this life. Not everyone drifts away through rebellion. Hindi lahat ng mga nahihiwalay sa Panginoon, mga kapatid, ay dahil sa rebellion lang. Sometimes it's happened through distraction. Ano ba yung mga distractions sa atin? Sometimes, mga nagtatrabaho, may mga deadlines akong dapat tapusin. Di po ba, mga kapatid? Amen? Mga responsibilities. Endless worries. Yung lagi na lang tayong nagugulumihanan. Endless worries. Little by little, our attention shifts until spiritual priorities are pushed to the margins. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Sometimes yung ating mga concern sa buhay na ito, our worries. Sino sa inyo rito nagwo-worry? Yung hindi pa man nangyayari, worry ka na. Lalo na sa mga dalaga. Amen po ba, mga dalaga? Taas ang kamay dito. Yung mga dalaga, taas ang kamay. Konti na lang dalaga. Minsan may dalaga. Dalana. Minsan may mga dalaga rito na ayaw ng mag-asawa. Bakit? May nagsabi sa kanila, huwag ka na lang mag-asawa. Dahil pagka nag-asawa ka, pagka makakuha ka pa ng asawang hindi pala totoo, iiwanan ka lang.
nagwo-worry ka na. Tapos may nagsabi pa, pagka nag-asawa ka, tatanda ka, kukulubot yung mukha mo, baluktot, magiging losyang ka. Kaya sabi nung dalaga, ayoko na mag-asawa, ganun pala. Hindi pa man dumarating. Nagwo-worry na siya, amen? Praise God! Talagang, minsan ganyan tayo mga kapatid eh. Lahat ng mga bagay, binibigyan natin lahat ng mga problema. Puro negative thoughts. Doon naman sa mga nagtatrabaho, nagwo-worry na sila, kailangan natin din tapusin to dahil may deadline. Responsibility ko to mga kapatid, amen? Pero mga kapatid, hallelujah, it is our daily concerns. It will quietly crowd eternal ones. Huwag tayong masyadong magulumihanan. Our hearts be overloaded with cares in this life. Anong narinig natin kanina? Cast your cares on Him because He cares for us, for you and me. We have to cast all our cares to Him, to Jesus, because He cares for us. Amen? Praise God! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Hallelujah! Gising pa ba kayo? Whew. Ito, number 5 mga kapatid. Number 5. Because there is a blessing for those who remain faithful. Jesus declares in Revelation 16:15, Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments. Ang sabi ron mga kapatid, pagdating ng panahon, the Lord will wipe away the tears in our eyes. In Revelations mga kapatid. Mapalad ang taong, hallelujah, darating siya that watcheth and keepeth his garments. Walang dumi, walang bahid ng karumihan. Unspotted with this world. Amen. Unspotted, walang bahid ng karumihan. Because our God is a holy God. Amen. And we have to live a holy life. Amen. Ang sabi ron, sinabi sa Revelations mga kapatid, hallelujah. Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments. Christian life is not but continually looking to Christ. Staying awake means keeping, hallelujah, our hearts sensitive to His voice. Remaining steadfast in His word and continuing in faith no matter what happens around us. Next, hallelujah. Praise God, hallelujah. That's why Jesus repeated this message so open, not because He wanted His followers to live in fear, but because He knew easily it is to become spiritually drowsy in a world full of distractions. Napakaraming distractions talaga mga kapatid, hallelujah. Maraming distractions, di ba? And one day, sabi dito, the one who told us to stay awake will return. Until then, his goal remains the same. Stay, sabi natin, stay awake. Stay faithful. Stay close. When you hear, you just say, what? Therefore. Hallelujah. What do you think is calling believers to pay attention to these times? And what do you think most often, hallelujah, pulls people away from this focus? O, tutulungan nyo na ako mga kapatid. May sense ba mga kapatid na pag-uusapan natin dito? Is there a sense sa ating pinag-uusapan mga kapatid? Kaya ako sinasabi to mga kapatid, napakahirap lang mabuhay sa punong-puno ng kagalumihan sa mundong ito mga kapatid. Yun nangyayari sa ating mundo mga kapatid, hallelujah. Totoo, what do you think is calling to believers to pay attention to these times? These times, hallelujah. We are living in these times na sinasabi noon ng ating evangelist. We are living in those last
generation, mga kapatid. Amen. We are living in the last generations. Hallelujah. Ipinahayag na ang Diyos. Ipinahayag na ang katotohanan. Ipinahayag na sa atin kung sino ang Diyos na ito. God reveals Himself to the people of Israel. Sa ating napaunood doon, inilatag doon, nung sa ating napanood, nung sinabi ni Evangelist Lenny, naramdaman ko, mga kapatid, na ang nangyayari sa Israel ay mangyayari sa end times ng ating mundo. Do you believe that, mga kapatid? Glory to God. Naintindihan ko ang nangyayari na yung sinabi niya ron. Nakaka-relate ako. Nung sinabi niya ron ng mga Hudyo ay kumikilala na, ang kaligtasan ng mga Hudyo ay nasa ating mga Kristiyano. Di po ba, mga kapatid? Nakarely ang kaligtasan nila sa ating mga Kristiyano. Until the fullness of the Gentiles be fulfilled. Ang kanyang pagdating ay napakalapit na. Amen! Maging alert na tayo, mga kapatid. Amen. Maging kising na tayo. Amen. Huwag tayo magtulog-tulugan. Di ba, Brother Joel? Gising ka ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Totoo, mga kapatid. Dahil, mga kapatid, kung babasahin natin in the book of Luke, chapter 21, reading from verse 19. Ito, mga kapatid, ang sinasabi rito. Sa inyong pagtitiis, may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Sa English, mga kapatid, in your patience, possess ye your souls. Mahalaga ba ang kaluluwa? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but will have an everlasting life. That's so. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world, but suffer the loss of his own soul? Or what can a man give in exchange for his soul? That's why soul is very important. In your patience, possess ye your souls. Souls is very important thing that we are doing right now. Amen? Ano tayong ginagawa rito? Hindi dahil lang sa ating kaluluwa. Sa ating souls. Hallelujah. I have to tell you frankly, mga kapatid. Sino sa inyo ang nakareceive na ng banal na Espiritu Santo? Taas ang kamay. Yung nakareceive na. Sino sa inyo nagpabaptize na sa pangalan ng ating Panginoong Jesus? Taas ang kamay. Mga kapatid, hindi tayo naglalaro dito, ha? Ang buhay natin ay importante. Hindi natin alam ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Wala nakakaalam. Pero ang tanong, nakahanda ba tayo? Ang nakahanda ay sinasabing yung tumanggap at nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sister Jana, pakibigay mo yan. Book of Mark, chapter 16, verse 16. Mark 16:16. Ang sabi rito, mga kapatid, he that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. Sa Tagalog nga, Sister Jana, mas magaling sa Tagalog. Praise God. Sa Tagalog, ang sabi rito, ang sumasampalataya at magbautismuan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. I will have to ask you, especially those people na sinishare na sa ating sambahayan, those people,
na sinusundo natin dyan sa sambayan. Amen? Dito, ito, it is a heart-to-heart talk to you. Amen? Malinaw na sinasabi, mga kapatid, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Gusto niyo ba maligtas, mga kapatid? The top what? Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Okay, let's say, sumasampalataya ka, kapatid eh. Okay, sumasampalataya ka, pero may sinabi. At mabautismuhan. Kapatid, do I have to consider baptism? Hindi ako nagsasabi. Biblia ang nagsasabi. Amen? Baptism is very important. Because ang sabi sa Acts 2:38, ang sabi ni Pedro in the book of Acts chapter 2 verse 38, repent and be pakibasa natin, chapter 2 verse 38 ng book of Acts. At sinabi sa kanila ni Pedro, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, walang sino pa man, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Sino sa inyo gustong makakuha ng gift na Holy Ghost? Taas ang kamay. Lahat ba rito may gift na Holy Ghost? May kasama, mga kapatid eh. Baptize every one of you, lahat daw tayo. In the name, hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak. Inireveal na sa atin, amen. Sa pangalan ni Jesus. He is the Father in creation. He is the Son in redemption. He is the Holy Ghost in regeneration. Hindi sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Because those were titles. It is not a name. It is considered to be titles. But this is the name, Jesus Christ, for the remission of sins. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. I challenge you, dear brothers and sisters. That's why pinataas ko sa inyo kung sino naka-receive na ng Holy Ghost. Receiving the Holy Ghost is very important because it is the seal. Ito yung magiging selyo natin. Sa pagbabalik ng Panginoon, ito yung magiging selyo natin. Kaya it is prerogative for all of us na gawin natin yung sinasabi rito. Baptism in the name of Jesus Christ. But I don't want to force each and every one of you. Kapag convicted na sa puso nyo, kailangan ba to, kapatid, kaibigan? Yes. Prerogative na kailangan yan. It is a demand. Nabasa natin kanina sa Mark chapter 16 verse 16. Lahat ay dapat mabautismuhan at ang sumampalataya. At yung iba ay, it will be damned. Yung hindi mababautismuhan at di manampalataya. Kaya mga kapatid, lalo-lalo na ngayon, nakikita natin ugong na mga nangyayari sa buong dako ng mundo, mga kapatid. Hallelujah. Marami pa tayong mga anak, marami tayong kaibigan, marami tayong kamag-anak. Yung iba nag-backslide. Ang sabi ni Evangelist Lenny, kung nag-backslide, let it be. Pero mga kapatid, hallelujah, I don't want na aking isang mahal sa buhay ay maiwanan. Marami tayong mga kapatid, hallelujah. We share so much about those people na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen? Hindi pa nababautismuhan, mga kapatid, hallelujah. Prerogative ang bautismo sa pangalan ng Jesus. Dahil yan ang selyo ng kaligtasan at tatanggapin natin ang banal na Espiritu Santo. Hindi ko kayo tinatakot, mga kapatid. Kailangan natin ng banal na Espiritu Santo. Amen! Hallelujah! Oh God! Whew. Pakibuksan nga natin ng mga kapatid, hallelujah. In the book of, hallelujah. In the book of Ephesians chapter 5 verse 18. Sister Jana, pakibuksan mga Ephesians chapter 5 verse 18. And be not drunk with wine. Sino sa inyo uminom pa ng alak dito, mga kapatid? Taas ang kamay. Uy, wala na. Wala na, ha? Yung alak na nakalalasing, sino sa uminom dito? Pero yung alak, wherein is excess, but be filled with the Spirit.
Ito yung alak na hindi nakalalasing. Kung malasing ka man dito, siguro ang pagkalasing mo sa espiritu, yung hindi mo na alam ang ginagawa mo, ikaw ba'y tatalon, ikaw ba'y, minsan iiyak ka, minsan sa karsada, tatawa ka. Lasing sila sa presensya ng Panginoon. Amen? Whew! Glory, glory. Be filled, be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit of God. Only the Spirit can keep us, hallelujah, can keep us strong in these last days. Yun lamang banal na Espiritu Santo, mga kapatid, siya makapag-ano sa mga huling araw na ito. Do you believe that we're living in the last days? We are living in the last days. I myself, I'm on my prime years, mga kapatid. I'm 60 plus years old na, mga kapatid. But I do believe, dumating man, ngayon, bukas, makalawa. Hindi natin alam. But at least I step into it. Nagpabaptize ako, tinanggap ko ang Panginoong Hesus, at gumawa ako ng derecho, hallelujah, sa patutungan ayon sa kanyang kalooban. Amen? Dati akong manginginom. Tinalikdan ko ang pag-inom ko sa alak. Tinalikdan ko lahat ng sinasabi ng ating Panginoong Hesus dahil gusto kong mamuhay ng matuwid sa kanyang harapan at sa harapan ng mga tao. Amen? Kaya't lahat ng sinasabi sa Biblia, pwede naman nating gampanan din eh. Amen? Kung ito'y naramdaman ng iba, why not me? Amen? Ito lang ang hamon ko sa ating mga kapatid dito. Hindi ko sinasabi ito para kayo i-force, ha? Ipo-force ko rin hindi, kayo mismo ang kumonsulta. Saliksikin niyo sarili niyo. Amen? Try to search for something. Ang makapagpapabigay sa inyo ang salita ng Diyos. Makapagpapaliwanag yan. Amen? Try to search. Mahalaga ba talaga ang banal na Espiritu Santo? It is our seal, especially in this last time. In this last generation. Kung mapapanood nyo, sabi sa inyo kanina, kung napanood nyo lang yung nangyari sa Caracas, Venezuela, kung tayo kaya ang nandun sa lugar na yon, at yung buong pamilya mo ay matabunan ng isang gumuguhong building, anong pakiramdam mo? Buong pamilya mo nadaganan, buong buhay mo, buong kahirapan, buong lahat ng kayamanan nabaon sa lupa. Ano mararamdaman mo? Napakasakit, di ba? At na nangyayaring digmaan sa lahat ng sulok ng daigdig, mga kapatid. At yung darating ngayon, mas grabe, mga kapatid. Lahat na-fake na ngayon. Darating ang artificial intelligence. Alam niyo naman sa cellphone niyo, may mga Gemini na eh. Minsan hindi na kayo nagkocontrol. Computer na nagkocontrol sa inyo. Di po ba? Amen! Minsan nalilito ka sa cellphone. Ba't pumasok ito? Pumasok sa cellphone eh. Di ba? Because it will come a time, ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. Sister Jana, pakilagay mo nga sa Revelation chapter 3 verse 11. Revelation 3:11. Sabi ron, behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Sa Tagalog, Sister Jana. Ako'y dumarating na madali. Ang dali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kang kunin ng sino man ang iyong putong. Nandyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen? Gising pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Gising pa ba kayo? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ako'y dumarating na madali. Bakit madali? Ang sabi ng Panginoon sa Biblia, 1,000 years is a day unto the Lord. 1,000 years is a day unto the Lord. Since the beginning of the foundation of the earth, since nung ating natagpuan na tayo'y binago ng ating Panginoong Hesus, hanggang ngayon, sa mga sandaling ito, hinihintay natin ang ating kaligtasan. Amen! Mong matibay, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man.
Kung ang iyong kaalaman kay Kristo, kung sino siya, mga kapatid, religion cannot save us. Do you believe that? Do you believe that? Religion cannot save you. But only relationship can save you. Kung paano mo nakilala si Jesus, kung paano ka rooted sa pananampalatayang ito, you shall never be moved. Amen! You shall never be moved. Kung paano si Kristo nagpakilala sa iyo, kung paano si Kristo bumuhay sa iyo sa mga pagkakataon na ikaw ay nawalan, sa panahon ng kawalan na nandoon siya, sinusupply niya ang pangangailangan mo. Nangyari na ba sa inyo yan, mga kapatid? Sa panahon na nangangailangan ka ng tulong, sa panahon na ikaw ay tila pagka mamamatay na, nandoon siya. Amen. Sa panahon na ikaw problema na wala nang tumutulong sa iyo, in-encourage mo ang sarili mo. Ang sabi ni Haring David, David encouraged himself to the Lord. Kung wala na nag-encourage sa iyo, encourage mo sarili mo. Amen. Lahat ng bagay darating. Sabi niya, darating ako. Behold, I come quickly. That quickly, hallelujah, malapit na. It won't be long. Kaya mga ginigiliw kong kaibigan, kapatid, especially sa ating mga kapatid sa sambayan, kanina nung hinatid ko sila ron, sinundo ko sila kanina. Sabi sa akin, Sir Banji, Dad, nandun si Sister, naglalakad. Pangalan ni Sister Gail, Bridget. Ang tuli nung, ang talas nung pananaw ni Sister Banji. Awake na awake siya. O nga, sige Sister Banji, tawagin mo. Pasakayin natin dito. Sa totoo lang, mga kapatid, awake tayo. Alert tayo! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. We shall be awake. We shall be alert. Dahil ang sinasabi ng Panginoon, hallelujah, hallelujah. Stay awake. Watch, therefore. Watch, therefore. Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo. Ano yung hawakan nating matibay? Kung paano mo nakilala si Kristo, panghawakan mo yung nasa iyo. Dahil yung banal na Espiritu Santo na nasa iyo, yan ang magliligtas sa iyo. Amen! Pagdating ng takdang panahon, it won't be long. It won't be long. We all be living here. It won't be long. I challenge you, dear brothers and sisters. Malapit na, mga kapatid, labang sa pagtatapos ng salitang ito, mga kapatid. Pwede ba tayong tumayo lahat? Hallelujah. Really, mga kapatid, it won't be long. Kausapin natin ang Panginoon, mga kapatid. Maging alerto tayo. Tanggapin natin kung ikaw narinig mo ang salita niya ngayon, kaibigan, kapatid, hallelujah. Huwag mo nang pagmatikasin pa ang iyong puso. Today, if you hear His words, harden not your heart. Please, kaibigan, kapatid, huwag mo nang patikasin ang puso mo. Malapit na siyang dumating, hindi tayo naglalaro dito. Totoo ang ating ginagawa dito. Ang ating mga kamag-anak, ang ating mga anak na nawala, na kung saan sila napunta, mga kapatid. Hallelujah. Di natin alam, mga kapatid, ang pagbabalik ng Panginoon, di natin alam. Walang nakakaalam. It won't be long. Oh, as we sing this song, let us contemplate the goodness of God. It won't be long. God, so be it, oh God. So be it, Jesus. Hallelujah. Oh God, Jesus, we need you, we love you. It won't be long, oh God. Thank you, Jesus. Mga kapatid, let us search for our hearts. Malapit na siyang dumating. Kausapin natin siya. Taglay ang pananampalataya. Ang kanyang pagbabalik ay malapit na naman. Maging alerto tayo. Maging gising tayo. Hallelujah. Yan ay isang salita na pinili ka sa ating sa
praise God. God, you praise God. It won't be long. Yes, God, it won't be long. We'll be going as days. And the day is now, we'll be going home. We shall be like. Thank you, Jesus. This body will be. Hallelujah. This immortal body will be going to immortality, O God. In just a twinkling of an eye. The day is now. We'll be going home. Hallelujah. Be like Him. We shall be like Him. We shall be like Him. In the twinkling of an eye, and the day is now, we'll be going home. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Yan ay salita ng Panginoon Diyos para sa ating lahat, mga kapatid. If we just open our hearts, our minds, lahat ng ating naririnig at nababalitaan, mga kapatid, ay malapit mo.